lang ng wait lang. Kasi pag walang index card din ay ano. Ikaw ano na ha? Ikaw tumiwalag na ha? Tumiwalag ka na sa 11 o'clock lunch. Ano nga ang pangalan? Katapang po. Katapang. Mark Lewis. Okay, sige. Okay. Si Magkamit na tawag ko. Mark Lawrence naman. Opo. Okay. Sige. So, Mr. Mendoza. Ma'am, na yung sa attendance po, Natawag ka kanina nga. Ba't hindi ka na-make? nagka-problem po kasi ako sa audio. Chine-check ko po bakit hindi na gano'ng audio. Ngayon ko lang po. Okay. So, sige. Okay. No. So, let's continue our discussion. No. But konting balikan lang natin yung na-discuss natin last time. We already started discussing about the law na applied dito sa atin sa Philippines that is being followed pagdating sa pag-regulate ng practice of mechanical engineering here in the Philippines, and that we call it as the Philippine Mechanical Engineering Act of 1998. Now, we also discuss the activities or action performance para masabi that we are practicing mechanical engineering. Now, inisa-isa natin siya. What are the terms that should be discussed or terms to be defined in line with the profession that we have. Okay? So, while in the Article 2 naman, we discuss all about the Board of Mechanical Engineering. Diniscuss natin paano ba siya nakikreate at nakocompose. Wherein, sabi nga, meron tayong 3 members. Isang chairman at 2 members of the board. We also discuss the qualifications required if for the persons na gusto mag-apply for the members of the board or board of the mechanical engineering. Diniscuss din natin kung ano ba yung different categories according to rank ng practice ng mechanical engineering dito sa atin sa Philippines. And that is yung PME po, ME, and CPM. Okay. So, review lang tayo. Mr. Dimalibot, Giancarlo. Can you give one of the qualification for PME? PME po? PME. Ano po, dapat po ay citizens po ng Pilipinas. Wow, talagang yun ang inunan, Giancarlo. Sige, ano pa? Gamelia, Rainiel. Ma'am, yung ano po, hindi po convicted by the court of the law and hindi po na sa kahit anong moral turpitude, ma'am. In any crime involving moral turpitude. Ano pa? Mendoza, Reason, Jake. Dapat po ma-prove po na competent po yung PME po, and meron po mag-recommend sa kanya na 2 PME rin. Ha? Apply ka pa lang, mag-a-apply ka pa lang anak para maging TME. Ay. Ulit. Ano yung qualification natin? Yung sa qualifications po, yung graduating na po siya, dapat po siya na magagawa po and active po siya na para makapag-apply. Active na ME. Active na ME for how long? 4 years po. 4 years. Kailan ang start ng 4 years na yun? Anong point of reference? Since po siya naging ME. Okay.
So, ang aplikante po natin for PME should have a total or a specific record of total na 4 years or more na active mechanical engineering practice. From the time na siya ay maging mechanical engineer. Ano pa? El Shahat, El Sayed, Adam. Review na ito. Can you give one? Has valid certificate of registration and he is Okay. registered mechanical engineer. Ano pang meron siya? Maliban sa ano? Sorry, ma'am? Aside from the certificate of registration, what requirement does... Holder of valid professional license. Okay, no. So, dapat daw po ang ating applicant should have a certificate of registration. Well, initially, he or she should be a registered mechanical engineer first, no, before he or she can apply to be a PME, and that dapat meron siyang valid na professional license. Okay? Mr. Angeles, Edsel, ano pa? Competent to practice mechanical engineering po and attested by at least 2 professional mechanical engineer po. Okay, so our applicant should be competent enough that 2 professional mechanical engineer can attest na talagang siya ay competitive in the practice of mechanical engineering. No? Ano pa? Sevilla, John Walter. Ano po, graduate po ng engineering school or college of recognized standing. After completing po ng approved course in mechanical engineering. Okay, so dapat po siya ay graduate sa engineering school or college na duly recognized, no, na meron pong duly recognized ng government at merong complete na approved course in mechanical engineering, no. Okay. Mr. Saking, Russell Mark. Okay. So, can you enumerate naman all of the requirements to be a mechanical engineer? All lahat. Requirements po. Qualification. Sa qualification po, dapat po ay siya ay citizen ng Philippines. Dapat din po hindi siya convicted ng crime involving moral turpitude. Tsaka dapat po may degree po siya in BSME po. Okay. So, dapat daw po siya ay citizen ng Philippines, no? Siya ay hindi convicted ng court of law sa kahit na anong crime involving moral turpitude, no? And then also, sabi nga ni Mr. Saking, siya dapat ay graduate, no? Meron siyang degree in BS Mechanical Engineering from a university, school, college that is being recognized and accredited ng government po natin, no? So, Atienza Avniel Blair. Andito ka? Yes. Okay, so in line with those qualifications, what are the requirements for you to pass so you can be allowed to take the licensure examination? Ma'am, paano nga po nag-copy lang po sa akin? Okay, no. Kanina binanggit ni Mr. Saking the general qualifications. So, ang tanong ko ngayon, since we already discussed this, no, what are the requirements that you have to submit for you to be allowed to take the licensure examination? Yung ano po, ma'am, yung PSA po. Anong PSA? PSA is an agency.
Yung, ano po ma'am? Pa-audit po. Agency ang PSA, anak. O, ano yon? Ano yung kailangan mo may submit? Original birth certificate po ma'am. Original. Original ba? Opo. Ako. Ano, Mhm. magbibigay po ba ma'am ng ilan pa? Mali na agad yung isa yung una. O, ano yung iba pa? Sige, ano pa yung iba? TOR ma'am. TOR, ano pa? NBA clearance pa. Sige. O, Ining, Bea, baka merong mali dun sa sinabi ni Mr. Atienza. Ano ang kailangang ma-submit daw? Copy of birth certificate. Copy of birth certificate po. Copy. Ano gang copy yan? Yung ano, photocopy lang yon? Hindi po, yung authentic copy po. Authenticated. No. PSA authenticated na birth certificate. Ha? O, ano pa? Bea. NBI clearance po at TOR. Okay. No, so again, remind ko lang no, na ito yung tatlong requirements na kailangan maipasa ninyo. PSA authenticated birth certificate, no, yung inyong NBI clearance as well as yung inyong transcript of records wherein ang purpose po na nakalagay is for board exams purposes only. Okay. Sige. Okay. Mr. Barola, can you give naman one of the qualification to be a certified plant mechanic? Ma'am, ano po, siya po ay not convicted po sa court, nag-involve po ng moral turpitude po. Again po, paulit. Ano po, hindi po, dapat po ay hindi convicted by the court of the law na crime po na involving moral turpitude po. Okay. No. So, dapat po siya ay hindi convicted ng court of law. Okay? Ano pa? Luzel. Ma'am, dapat po siya ay graduated po from vocational or trade school po na duly recognized by the government after completing approved course po of not less than 2 years po. Saan? Sa mechanical plant operation. Okay. No. So, dapat daw po ang ating applicant ay graduate sa isang vocational or trade school. Okay? After completing yung approved course for not less than 2 years. No. Sa stationary or power plant engineering such as mechanical plant operation. Ay ilalagay yun. Idadagdag yun kapag kayo tinanong tungkol dyan sa kung ano ba dapat natapos ng isang aplikante for CPM. No. Okay? Ano pa? Mr. Hernandez Vincent. Ma'am, dapat po siya citizen of the Philippines. Noon, basic. No. So basic, dapat siya daw ay citizen ng Philippines. Sige, tanggapin natin yan. Kasi sadyang yan ay requirements at qualification. O ining Miss Biscotcho. Ano pa? Meron pong specific record of additional 1 year of active practice in mechanical plant operation of such character as indicated in an affidavit of a registered professional mechanical engineer po. Anong ibig sabihin noon? Kasi parang nakita ko nagbabasa na eh. No. Anong ibig sabihin noon? Dapat daw po ay merong specific record ng additional 1 year or more than po na active practitioner po ng mechanical plant operation.
Tapos? Of such character. Ano ang pagkakaintindi mo doon? Ano mangyayari dyan? Seda, baka gusto mong suportahan. Alin si Miss Biscuit? Ang akin po ay nakapagtrabaho na po at least 1 year. Tapos po na-practice na po yung active po yung practice niya as sa mechanical plant operation. Tapos may mag-a-attest po uli na PME na ang applicant po ay competent po to undertake the operation, tending and maintenance and mechanical works projects or plant po na not less than 100 kilowatts. Okay. No. So, sabi, ang isa pang requirement po for CPA is that dapat meron siyang additional, ang nakalagay doon ay additional na 1 year or more na working experience. Specifically, nakalagay doon sa mechanical plant operation. And that, yung competency na meron yung ating aplikante, tama si Ms. Shane, no, it should be attested, no, ng isang professional mechanical engineer. So, yung attestation natin, yun yung gagawa ng affidavit, itong ating PME, enumerating or discussing na talagang competent to practice itong ating applicant, kaya niyang kumbaga ay kaya niya specifically during the operation, during the maintenance ng mga mechanical plant, no, na merong processes, equipment, no, projects na hindi daw bababa sa 100 kilowatts. No. Okay po. Ano pa? Palogme, Riel, Alfred. Ma'am. I'm sorry po, hindi po open. Naka-data lang po. O, ay ano? Ay ano pa? Ano pa daw? Ano pang kulang? Ma'am, dapat po siya, ma'am, ay marunong pong salita ng Tagalog o English para po makapag-understand po ng any language na may purpose po sa kanyang trabaho po. Okay. No, so in line dun sa sinabi ni Mr. Falagmi, no, isa po sa qualification for CPM is that siya daw po dapat ay merong working knowledge. Anong ibig sabihin noon? Siya ay marunong magbasa, magsulat, magsalita ng English. At the same time, marunong siyang magbasa, magsulat at magsalita, no, ng isa or yung major dialect dito sa atin sa Philippines. So I think that will be Tagalog. No, so isa 'yan sa mga requirements po or qualification na mag-a-apply for CPM. Okay po. For those na hindi nabasa ang ating IRR ay nandoon po 'yun. Okay. Sige. Katapang, Mark Lewis. So, alam na natin ngayon kung anong qualification na i-require or qualification na dapat meron ng isang aplikante. Alam na natin yun. Okay na. Ngayon, paano natin maa-assess o paano natin malalaman ano ang kailangang gawin ng ating aplikante para yun i-qualification pa lang. Pero paano natin masasabi na talagang qualified or pasa ang isang aplikante to be a PME, ME, or CPM. Ano yung assessment na ginagawa? No, magsimula muna tayo for PME.
About examination po ba yun? No? Ano yung assessment na ginagawa? Magsimula tayo sa PME. Ano po? Anong kailangan niyang pagdaanan or gawin? Yung interview po. Interview lang ba? Tsaka po yung examination din po. Examination? May exam gayo. May exam ga kapag PME. Ano po? Tsaka po kailangan po ng presentation po ng engineering report. Yan, engineering report. No. Palinaw naman ako nung sinabi ni Mr. Mark Lawrence. Kailangan po ng including the presentation po ng engineering or technical or report paper po. Yun, nagbabasa pa din si Mark Lawrence. No. Gamelia, Riniel. Ikaw, baka matutulungan mo itong parehas smart na ito. Ano daw ang requirements natin? Ma'am, ang alam ko lang po ay yung interview po na 50% Interview. technical report po. Adonai. Anong iyo? Ma'am, sa akin po, para kailangan po mag-undergo sa interview po and kailangan po magpasa ng yun nga po yung technical report po. Engineering report po. Okay, so actually, tama naman yung sinabi ninyo. Included po sa dapat na ipasa ng ating aplikante. First, sabi doon, ang assessment kasi sa kanya is testimonial in nature. No? Kaya nga, isa sa qualification natin, dapat daw merong mag-a-attest na talagang competent to practice ang ating aplikante. No, 2 PMA yon. And maliban pa doon, kailangan daw po yung ating applicant must submit yung enumerated na working experience ng ating aplikante. And in line with that or included doon, yun pong tinatawag na engineering or technical report. Yung technical or engineering report po na iyon ay kumbaga isa yun sa mga pinagdaanan or naging trabaho ng ating applicant. No? So, manggagaling po doon. And sabi nga, dadaan din po sila sa interview. No? Sila ay i-interviewin. Okay? Dries, Jillian, Ina. No. Sino ga ang mag-i-interview at ilang interview ang pagdadaanan nila? Dries, Jillian. Jillian, Ina. So, interviews. By 2 professional mechanical engineers. Tama ga yung sinabi ni Jillian, Miss Mariel Pantoja. Ma'am, kailangan po nilang dumaan sa 2 interview na ang mag-i-interview po sa kanila ay 2 member po ng board. Okay. No. Jillian ha, 2 members of the board, hindi 2 PME. Okay po? No. Sige. Ohoson, Miguel Leandro. Okay? So sabi kanina ni Mariel, tsaka na rin si Jillian, 2 interview. No, na interviewing sila ng 2 members of the board. No. Ang aking tanong, no, kailan po nangyayari ang unang interview at ano yung topic na dinidiscuss sa unang interview natin?
ano po, ang mga nadi-discuss po nilang topics dun sa first interview ay ano po, yung knowledge po nung interviewee, yung knowledge po nung interviewee regarding sa practice of mechanical engineering po, as well as yung ME laws and code of ethics po. Okay. Kailan? Kailan yun nangyayari? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Ba't hindi alam? Munyos, alam mo? Ma'am, ano po, before po nung submission ng engineering report. Okay. No. So, bago yung mismong pasahan ng engineering report, yung interview muna. Wherein ang topic, katulad nga ng sinabi ni Miguel, ay may kinalaman sa practice ng mechanical engineering. No, anything and everything about the practice of mechanical engineering, i-discuss din doon yung ating ME law, no, as well as yan, yung ating implementing rules and regulation. Kasama rin din sa pag-uusapan, RD, yung code of ethics for mechanical engineering. So, syempre, kailangan muna nating malaman. Kailangan mo nang malaman ng ating board, no, na ito bang mga aplikanteng ito ay fully aware sa batas na ipinatutupad in relation to the profession, no. Aware ba sila sa mga codes and standards, ethics na kailangang sundin as mechanical engineer. No? So, kailangan ma-assess muna nila or makita na talagang aware sila at handa na ang ating applicant for the other responsibility if in case na sila po ay makapasa. No? How about yung second interview naman? Panopio, Robert Paul, anong pinag-uusapan sa second interview? Ang topic na po, hello po, ang topic na po dun sa second interview po yun, yung pinasa na po na engineering report. About na po. So yung atin pong second interview, ang pinag-uusapan po natin dyan is yung pong engineering or yung technical report na ipinasa ng ating aplikante. So more of parang you are to present kung ano ba yung specific na topic na ginawa mo all throughout the years na ikaw ay nagtatrabaho. So parang hindi naman ipe-present, ide-defend, no, parang defense din siya. No, bakit ganun ang ginawa mo, bakit ganyan naging design mo, no, so on and so forth. No. Okay, so doon sa dalawang interview na yon, actually yan ay sinesenda ng email or message or depende kung ano yung contact details na available na ibinigay ninyo, no, during the application. But I think parang as far as I know, email siya. No? You will be emailed regarding the schedule and the date and time kung kailan ang inyong interview. No? If in case of non-appearance, ano po ang mangyayari sa ating application? Aguila, Dave, Simon. Okay, no. So sabi diyan sa ating MPLO, or yung mga meritorious cases, kung hindi daw ganon, no, kumbaga hindi valid or hindi justifiable yung reason natin kaya hindi tayo makaka-attend at hindi talaga tayo nakapunta, no? So ibig sabihin po ay di failed na yung ating application, no? Okay. So alam natin yun ay interview at anong tawag dito, interview at yung engineering report, no, ang magiging assessment natin. Ano yung equivalent percent weight ng mga yun para makuha natin yung kumbaga paano nahahati ang grading natin doon sa dalawang iyon? Batas, John Jeremy. Ma'am, tig 50 po. 50 sa interview and 50 po sa technical report. Okay. So, tig 50% yung dalawang yun. No. Follow up, Mr. Batas. No. So, kanina, for PME, ang sabi, ang examination natin is, well, na-assess siya since
testimonial in nature. No? But how about for the ME and CPM? Ano yung assessment na ginagawa? What Ano po, type of examination? Written type po. Okay. No. So sa atin po na ME law, no, or sa atin po na ME or sa atin po na CPM, ang examination po na ginagawa is a written examination. No. So yung normal examination, no, it is actually multiple choice, no. In that ang Board of Mechanical Engineering natin as one of its anong tawag dito, responsibilities is that they are the ones who generate or sila yung gumagawa ng syllabus. Sila rin po yung gumagawa ng question pagdating sa licensure examination. No, actually yan ay kumbaga per point system yung syllabus, no? Halimbawa sa topic ng about turbine, heat exchanger, blah blah blah, ganyan. No? So may isang question tayo diyan. So may ganun po tayo. No? In that actually hindi lang 100 questions ang piniprepare ha. So there are a total, I think nasa 600, no? Parang yung mga questions natin, hindi kung alin yung mapili. No, pero madami tayo, may bangko tayo ng mga questions that will be used for the licensure examination. No. Okay? That will be the same with the CPM. No. Okay. So kung kanina for ME, ang assessment na ginagawa or i-check natin dyan is the interview and the engineering report. At written examination naman for the ME and CPM, ano yung scope or ano yung subjects included pagdating po sa examination na iyon? So let's start. How about for ME, magbigay ka ng isang subject and then yung equivalent na percent weight po, minutes, uni. Ano po ma'am, industrial and power plant engineering po na equivalent po ng 35%. Okay, so industrial and power plant engineering, 35%. Ining, Miss Kalingasan. Machine design, materials, and shop practice po, 35 po. Ay, 30 po. Again? 30 po. Anong subject? Machine design, materials, and shop practice po. Okay, machine design, materials, and shop practice. Anong points? 30 po. 30. Malabanan, Aldrin. Ano pa? Ano po? Mathematics, engineering, economics, and basic engineering sciences. Ano po? 35%. Okay. No. O ining, manalo 3 siyaan. Kindly enumerate the 3 subjects and then the equivalent percent weight. Sa mechanical engineer po, yung una po ay yung machine design, material, and shop practice po, 30%. Tapos yung industrial and power plant engineering, 35% po. Tapos yung mathematics, engineering, economics po, at saka po yung basic engineering science po, 35% po. Okay. Isa pa, Roma Santa, Gan Gamriel. Ulit. Machine design, material, and shop practice po, 30%. Industrial and power plant engineering po, 35%. Mathematics, engineering economics, and basic engineering sciences po, 35% po. Okay. Isa pa ulit. Alvarez, Claudine. Industrial and power plant engineering po is 35%. Machine design, material, and shop practice, 30%, and mathematics, engineering, economics, and basic engineering sciences, 35% po. Okay. No. So, tatandaan niyaan, ha? Tatandaan, huwag kakalimutan. Ha? Okay po. Federico Aliana May. No. How about for the examination naman ng certified plant mechanic? Can you give one subject and its equivalent percent? Yung elements of power plant machinery po na 30% po. Machinery.
No. Again, Aliana? Ano po, elements of power plant machinery, 30% po. Okay. Valencia, China May. Shop machinery practice po, 35%. Ano? Again. Shop machinery practice po, 35%. Okay, shop machinery practice, 35%. Gladys May. Elements of industrial plant machinery, 35% po. Okay. Esplana, Ashley Jerome. Yes po, ma'am. Hello. Okay, so kindly repeat without looking at your notes. Kindly repeat all the subjects included for certified plant mechanic. Elements of power plant machinery, 30%. Elements of industrial plant machinery, 35%. Tapos shop machinery practice, 35% po. Okay. One more. Montañez, Sean Michael. Ano po? Elements of power plant machinery, 30%. Elements of industrial plant machinery, 35%. Shop machinery practice, 35%. Okay. Tapos na. Isa pa, last one. Liave, Daniel Samantha. Elements of power plant machinery, 30%. Elements of industrial plant machinery, 35%. And shop machinery practice, 35% po. Okay. No, so again, yun ay tatandaan. Huwag kakalimutan. Okay po. No. So, ang question ko pa, no, so alam na natin yung mga subjects na iti-take. Ngayon naman, how do we know if we pass the subject? No. Paano natin malalaman kung tayo nakapasa dun sa tinik natin na examination? Mr. Cardenas? Cardenas, Reggie. Nagkakaroon po siya ng average of 70% po dun sa lahat ng subjects at hindi daw po bababa ng 50% sa kahit anong subject. Okay, no. So, ang condition para malaman kung nakapasa ang ating applicant is that the average grade that an applicant must receive should be 70%. At the same time, it is required that there should be, wala daw dapat na bababa sa 50% sa kahit na anong subject. No? Okay. So, halimbawa, the score for mathematics is 95%. For your pipe is 98%. And then in your machine design, 49%. So, what will be the average grade doon? Pa-compute naman ako. Again sa math ay 95, sa pipe ay 98, tapos ang machine design 49. Anong score natin doon? Hmm. 82.25 po. 82? 82 ba? 82.25. 80.66. Ano? 80.67 po. Okay. No. So, nasa 80%. Ba't naging 82 yun? Average nga yata ang kinuha. No. You have to consider yung percent weight. Kaya nga ating pinag-uusapan yun kanina. No. So, that will be 80.67. Ano? Kung mapapansin niya, it satisfy yung first condition na dapat siya ay higher than 70%. No? But then, pagdating dun sa second condition natin that there should not be lower than 50%.
No, eh meron tayong 49. So, in that case po, since hindi natin na-satisfy yung isang condition pa natin, therefore, the result will be a failure. So that will be a failure. Okay? So, ibig sabihin po noon, we have to retake the examination. Okay? So, kailan nga daw dapat nalabas yung result ng ating examination? Gomez, Raven Harvey. Kailan dapat? Within 15 days po after the examination po. Okay. So, it is required na dapat lumabas yung score natin, yung report of rating natin 15 days after the licensure examination. Maliban na lang kung meron tayong special cases na magiging reason kaya ma-extend ang paglabas ng ating licensure examination. Ano? Okay. Kanina napag-usapan natin ano yung requirement para masabi natin na pasa. If in case na bumagsak, no? Yung sa case natin kanina, bagsak yun eh. Kasi may 49 tayo. Kung halimbawa na bagsak, no? Kailan kayo pwedeng mag-take at ilang beses kayo pwedeng mag-take ng licensure examination? Romero, John Mark. Hello po. Bale po tatlong beses po pwedeng mag-take ng board examination. Tapos po pagka bumagsak pa din po doon ay maghihintay na po ulit ng makalaps ng isang year bago po mag-take ulit. Bale po pag nag-exam ng February 2025 tapos bumagsak, makakapag-exam ulit ng August 2025. Tapos pag bumagsak po ulit, makakapag-exam naman po ulit sa February 2026. Tapos pag bumagsak po ulit sa February 2027 na po makakapag-exam. Okay. No. So kasi mga anak, ang ating licensure examination, yan po ay twice a year. And currently nga, it happens every February or August ng taon. No. So, yung mga examination na yun, no, meron tayong iba't ibang testing sites. No, so, ang tawag dito, meron sa Luzon, meron sa Manila, meron sa Visayas, and meron sa Mindanao. So, tama yung sinabi ni John Mark, na pwede tatlong beses sunod-sunod na mag-take. Kung bumagsak pa din, then we have to wait for another year, no, para makapag-take tayo. Okay? So, how about kapag naman tayo po ay pumasa, no? Pag umasa tayo, ano ang kailangan nating gawin muna, no? Ano muna ang kailangan nating asikasuhin para ma-allow na tayo ay makapagtrabaho na, no? Yung gusto nating mangyari na kumita na ng pera ay magawa na natin. Pero after makapasa, ano daw po muna ang kailangan nating gawin? Sebastian, John Howard. Ano po, kailangan pong mag-take po ng OTAS po, magbayad po ng fee. Okay. No. Sige. O Endrinal, Crystalline. No. Yes, Kanino ba tayo? No. Kanino ba tayo magte-take ng oath? Ano po, kailangan po nating mag-take ng oath po before po tayo mag-board or any government official authorized to administer oath po prior to entering upon mechanical practice po. So, saan nga? Kanino? Sa PSME po. Ano PSME? PSME ba? Ano sagot? Uy. Son. ITPAM.
Oh, saan daw? Kulang kasi, parang medyo magulo yung sinabi ni Crystalline. Kanino ba daw tayo dapat magte-take ng oath? Una po nga sa PRC po, then in front of government authorized personnel po. Saan yun? PRC. Gonsalvo, Warren. Kanino daw dapat magte-take ng oath? Before the board po, or any government official, yung board po ng mechanical engineer. Okay, no. Well, actually, ang Board of Mechanical Engineering naman, yan ay galing din sa PRC. But specifically, no, you are to take the oath taking, or you are to take the oath in front of the Board of Mechanical Engineering, or sabi nga, you can have your oath in front of a government official that was allowed na mag-conduct noon, no, before you enter or before you start practicing mechanical engineering. No. Okay. So, maliban doon, sabi ninyo, there is a need to pay for the registration. So, pagkatapos nyong mag-take ng oath, ano ngayon ang kailangan ninyong ma-receive para talagang legitimately ay pwede na kayong mag-practice ng mechanical engineering at pwede na kayong magtrabaho? Seda, Shane Valerie, ulitan. Ano po, Certificate of Registration and Professional License po. Okay, no. So, once na kayo mag-take ng oath, based on our law, you may receive na yung certificate of registration natin at yung ating pong professional license. No? So, actually, ganito yung nangyayari dyan. No? So, this is based on my experience, and then also I will be giving you ano bang currently na nangyayari talaga. So, once you pass the licensure examination, after a week, you will be receiving an email, no, or a message, basta kung ano yung contact details na ibinigay ninyo sa secretariat ng PRC, they will be informing you to come to the agency so you can file for the registration. So, maraming requirements ang hihingin sa inyo or ibibigay na, ito ang sundin, ito ang prepare, at ito ang i-prepare. No, meron doon na, okay, fill upan yung application for registration, tapos magdadala ng picture. So, kapag sinabing ganun, gandahan nyo yung picture niyo ibibigay kasi yan yung ilalagay na sa inyong mismong lisensya. No? So, once na kayo makapag-apply at makapagbayad ng inyong registration fee, so, doon din sa mismong location, i-inform Wala na tayong masasagot sa nasa dulo na tayo ng i-inform na kayo if there is the specific na date and location kung saan ang inyong oath-taking ceremony. No? So, dati kami, ang location namin is Manila Hotel. Di ba? Social. Kaso, namulubi ang ate girl. Kasi, syempre, naka-hotel, mahal-mahal, no? Ang pasta, nagpasta doon, may pagkain kasi ang pasta, isang ikot lang ng tinidor ay ubos na. Sobrang, parang nangyari nun, tigwa 1.5 per person kami. 1.5 per person. Kasi kung isa sa ang mami, daddy, di 4.5 na. Re-renta ka pa ng van, magkano na ang van ngayon. Medyo mahal-mahal din, malasa din, Pero currently naman, ang location ng oath-taking ay nangyayari sa PICC. Sa PICC. So, hindi na siya yung may mga pagkapagkain at naka-table-table. So, ayun, sa PRC na kayo tatanungin. Actually, tatanungin nga kayo doon if you will be attending the oath-taking or not. No, kasi syempre, they have to dapat ginagawa kayo sa kinukutosan. No, they have to check yung number ng kasi iba't ibang hall pa rin naman doon. No. Tapos, ano tawag dito? The day ng anong tawag dito? Oath-taking. So, mag-oath-taking na nga kayo.
Gago? kapag ka umattend kayo or kapag ka nag-inform kayo na kayo ay a-attend, kayo yung magte-take ng oath in front ng Board of Mechanical Engineering. Kaya nga nakalagay doon, Live to eh. Live the game or kasi connect any ako. government official. Kasi may mga cases na may mga hindi talaga pumupunta sa mismong in-schedule ng PRC na oath taking. So, because of that, para po maging legitimate ang inyong practice, Ayun, okay, at okay. before nyo talagang makuha ang requirements ninyo na dapat ninyo makuha, even sa government official po ay pwede naman kayong mag-take ng oath. No. So, yun. And then, once na matapos yung oath taking, paglabas ninyo mismo ng hall, no, meron dong mahabang table. Tapos, pipila kayo doon. Depende kung ano ang initial ng inyong apelido. Lugi daw ako dito. A to D, E to H, yan. So, pipila kayo doon. No, kasi you are going to receive na, after oath taking, you are going to receive na your credentials. So, syempre, dahil nga nakabasa na kayo, so credential nyo na yun. No? So, you will be receiving, I believe ito yung common, ito yung talagang nakukuha. Kasi nakuha ko rin siya during that time. The certificate of registration, as well as yung inyo po na professional license, and kasama na rin yung anong tawag dito, yung original copy or hard copy ng report of rating po ninyo or yung inyong scores na nakuha during the examination. So, yun yung kasama ng brown envelope na yun. Okay po? No. Okay. So, ano naman? So, na-receive nyo na yung inyong lisensya. Ang aking tanong naman ngayon ay gaano katagal ang expiration ng lisensya na iyon? O ikaw, Miss Jillian ulit, please. 3 years po. 3 years. Oh. 1, 2, 3. Palogne, Riel Alfred. Yes po, ma'am. Saan ngayon po, kailan specifically na e-expire ang inyong Sa birthday po, professional ma'am. license? Sa birthday. No. So, pa-third year ninyong birthday, after ninyong makuha yung inyong or makapasa para maging mechanical engineer, dun din yung mismo expiration ng inyong lisensya. No. So, ang tanong ko lang, pag na-expire, no, syempre, pag na-expire, need na i-renew. Ang tanong ko, ano po ang requirements para makapag-renew kayo ng inyong lisensya? Alvarez, pwede. Valid professional ID po. Anong valid professional ID? Magre-renew ka ng iyong professional license, ha? Magre-renew ka. O ngayon, anong requirements mo para makapag-renew ka? Renewal form po. Renewal form. Tapos ano pa? Yung continuing professional education credit units po. Meron pa? Payment po of renewal fee. Meron pa? Yung professional license po nung magre-renew po ng yung mechanical engineer. Professional license. Yung previous? Professional license. Okay. So, ang requirement po natin, no, para kayo ay makapag-renew, is actually, previously, hinahanap din na yung luma. Pero ngayon, hindi na naman nila kinukuha. No. Ang nire-require po is that, makapagbayad ng renewal fee plus submission po ng inyong CPE credit units. Ano bang ibig sabihin noong CPE? So that is Continuous Professional Education Credit Units. Kasi sabi, na ang mga professional daw po natin dito sa Philippines, hindi yan dapat nagiging stagnant. No, kailangan daw po continuously ang ating mga professional dahil nga laging may nagbabago at nag-i-improve, laging maraming innovation. No, change is the only permanent thing in the world. So, kailangan, even ang mga professional natin ay
nag improve din. No? Nagbabago din for the better. Mas natututo. No? Kailangan laging may bagong alam ang ating mga professional. No? Kasi hindi pwede, lalo kapag ikaw ay nasa designing process, that you always, like in our field, no? Hindi pwedeng kung ano yung existing na design, existing na process, existing na methodology ang lagi natin i-apply. Laging merong bago na pwedeng makapag-improve dun sa previous natin na ginagawa. So parang ganun lang yan sa ating, no, sa ating mga professional. Kailangan again hindi stagnant. Kung ano lang yung alam ninyo nung kayo makagraduate at makapasa ng licensure examination, hindi pwedeng hanggang mamatay kayo ay yun lang ang alam ninyo. No. Kailangan ay madagdagan ng maraming information tayo. No? So, kaya yun ay na-require, which is actually ay under ng CPD law. No? So, hindi lang naman tayo yan. Other profession are also required to have this CPD credit units. No? So, in our case po, no, in our case, we are required to submit a total of 45 credit units. No? Sa loob ng sa loob ng 3 taon, dapat kayo ay maka 45 points. No. Saan po ba nakukuha yung mga yung credit points po na yun? Ay, may tanong pa. Basically, you can gather it or you can get it attending technical seminars, training, conventions, conferences. No? So, ayan, pwede nyo pong dun siya makuha. And commonly, 1 hour po of technical seminars trainings that will be equivalent to 1 credit units. No? So, ibig sabihin, madami kayong kailangang ma-attend sa loob ng 3 taon. No? So, ayan, kaya lagi kapag may national convention, siguro once na makapasa kayo, makikita nyo na talagang napakaraming mechanical engineers ang uma-attend. Because lalo na yung masyado yung mga conscious na makapag-renew. No? So, they really attend. No? So, maliban pa doon, no, maliban pa sa pag-attend ng mga trainings and seminars, you can also have itong credit points na ito if you continue your study. No? Kung kayo ay nag-masteral or kung kayo ay mag-doctoral. No? So, actually, if you graduated master's degree, ipakita niya lang yung TOR ninyo. That is good for 1 renewal na. No? Hindi na kailangan na kumbaga may CPD units pa. Once na yun lang ang ipakita mo, okay na siya. Qualified ka na for the renewal. Same with the doctoral. No? So previously, we are required na kumbaga i-print lahat ng certificate of attendance, certificate of appearance. Kasi doon, pag dinala mo doon nila manual na bibilangin ilang points ka. No? Pero ngayon, hindi na siya. No? Kasi meron na ngayong sistema ang ating PRC. Parang, you can search it, ang tawag nila yung CPDAS na website kung saan doon po kami naglalagin. Kumbaga parang merong bawat professional may account sila sa PRC. No? Tapos ang nangyayari doon, every time na a-attend, no, if you provided yung iyong professional number, lalo na yung in-attendan ng seminar is again yung host or yung kumbaga yung pinakaano nung seminars na iyon or CPD provider talaga. No. So once na may bigay mo yung number mo, automatically yun ay papasok sa system ng PRC. No, papasok siya kaagad doon. So ngayon hindi na talagang required na i-print lahat ng tapos bibilangin. Hindi doon. Kadalasan ngayon po, chine-check na lang. Okay, i-search lang nila yung iyong PRC ID. Tapos lalabas na doon lahat at yung total points mo. No? So ang kini-credit lang nila is yung kung kinuha mo na credit points doon sa period na valid ang iyong lisensya. Like for example, if you pass the licensure exam by 2026, so you can have it na valid 2027, 2028, 2029.
So, 2029, pa third birthday ninyo, yun ay pa-expire na. So, ang pwede lang kung i-cover o yung ipasa ninyo as CPD credits ay yung from 2006 and 2029. Yung mga before doon, hindi na siya kasama. Kung magkaroon kayo ng 2009, 10, 11, that will be good for the renewal ninyo in 2022. 2032. 2025 na nga pala ngayon. 2032. No. Okay po, maliwanag po iyon. Ay ma'am, paano po kapag halimbawa kulang, hindi po ako naka-45 points? Kasi sobrang dami naman ma'am, laking-laki naman. No, daming-dami naman. Ibig sabihin kung yung seminar, 45 hours ang aking ipag-a-attend para lang magkaroon ng sa loob ng taon. So, as of now, we have what we call yung undertaking na ginagawa itong PRC na parang, okay, kung makapag-submit ako ngayon ng halimbawa 40 points, no, you will be allowed to renew. Provided na next time, kapag ikaw ay nag-renew, you will be submitting yung required na 45 plus yung natira na 5 points. Diba 40 ka lang, ang required ay 45. Yung remaining na 5 points doon sa sunod mo na renewal. So, ibig sabihin, sunod na renewal, 50 points ang required sa inyo. No? And that, kapag hindi mo yun napuno, hindi mo yun natapos, ay hindi ka makakarenew. Gets po. No, so, meron tayong undertaking din. Kaya lang, yung undertaking na yun, hindi natin alam kung kailan siya. Sorry. Kaduga naman ang timo. Yung undertaking na yun, hindi natin alam kung kailan siya pwedeng ma-implement. Kasi dati, noong 2021, sabi, matatapos na siya until December of 2021. Pero na-extend. Naging December of 2022. After mag-December, okay, extend na naman daw. December of 2022. Last year, sabi, extended na naman daw. No? So, hindi natin alam kung kailan siya talagang mag-i-stop or hanggang kailan siya. Lalo na pabago-bago ang ating policy. No? So, ayun. Tapos, ano pa yung tanong doon? Ano pa yung tinanong din ng ibang mga anong tawag dito, mga kabatch din ninyo. Ay ma'am, paano kapag halimbawa sumobra naman o naka-50 ako, naka-55 points po ako, pwede ko po bang gamitin yung remaining ko na 5 points yung sa sunod? Again, ang kino-cover lang po natin ay yung nakuha natin, kino-cover natin yung sa sunod na renewal ay yung pong cover na valid ng aming lisensya. No? So again, kung halimbawa, ngayong kayo, halimbawa kayo, 2026 to 2029, kayo ay naka-50. Sabi niya, ilipat natin yung 5 points doon sa sunod kapag nag-renew ako ng 2032. No? Hindi siya pwede. Ibig sabihin, itong 5 points, wala nang gamit ito. Wala nang purpose yun. Maliwanag po. Hindi rin man pwedeng pasa points. Hindi naman pwedeng, kulang na yung isa. Sabi nun dun sa friend mo, kulang ako ng pasa mo na sa akin. Hindi naman pwedeng ganun. Walang ganun. Okay po. No. So, ayun. Actually, hanggang dito lang natapos. Dun kami sa ibang section. So, I opted to cut na lang din yung ating wala na kami sagot. Para hindi na lang nakamalito. So, dito ka na lang putulin muna hanggang dito. But then, by next meeting during our face-to-face class, so, my target is to finish, we are going to finish our module 1 by next week. So, may question pala. Mr. Avniel Dulera. Ma'am, nakakiris na po. Halimbawa po, taga-pod sa field po halimbawa po, nagtatrabaho sa MDC, tas seminar lang po ng MDC. Ano po yun? Counted po yung seminar doon or PSME seminar lang po yung Hindi PSME lang, hindi PSIM. Kahit po private entity, basta po mag-apply as CPD provider, pwede po yun. No, pwede po yun.
Thank you. Okay po. Basta in-apply na yun ay for CPD credit units, okay lang po yun. Actually, no, even yung mga halimbawa, pagka nag-training kayo ng safety, like yung Bosch, if they are already qualified as CPD provider, they can be counted. No, pwede siyang makount. Yun. Hindi necessary na, ay galing lang ng TSME or galing lang ng TCME. Hindi. No. Kaya sabi ko nga sa inyo, merong mga trainings and seminars, siguro makikita kayo sa mga Facebook. But of course, you have to check it first kung legit siya or hindi. Maganda kung walang bayad. No? Pero paano kapag may mga payment? May mga bayad. So you have to check first before you really attend. No. Okay po. Maliwanag. Pero kung gusto talaga i-legit na legit, better, hindi dun sa PSME nga or sa PSIM na talagang sila, sure ka na talagang sila ay CPE provider. No. Pero again, sabi ko ay, pwede po yun. Basta, sila ay ano ba yan? Hindi mo nag-accredit. Tama na din, yung term. Parang dun for that period, pina-qualify natin siya as CPD po. Parang question pa. Yun, maganda din ninyo yung kuhanin. Kapag halimbawa kayo ay nag-boss, isipin nyo yun, 40 points agad yun. Kasi diga sabi ko nga, commonly, every hour na training, equivalent yun sa 1 point. Tig 40 yun, 40 hours ang boss, 40 hours ang coach. Ay di, dalawang renewal pala pagka ganun. Ayun lang na. Almost, dalawang renewal. Okay po. May concern pa po? Lucelle. Ang concern po namin ay yung sa schedule po. Bakit? Kasi kaka-add lang po ng BE po namin. Conflict po yung Friday schedule po namin sa BE, sa MDB po namin. Sa iba po ay sa Akala ko naman sa subject ko. So, wala palang concern sa aking subject. Ang concern ay yung sa basic electronics po. Ano ba yan? Yung 1 to 3? Opo, 1 to 3 po ng Friday. Hindi po, yung 1 to 3 po. Kayo ba lahat doon? Opo. Kami pong lahat na nandito. Kayong lahat na nandito. Patay tayo dyan. Kasi ang availability lang ng teacher ay Monday Ako pa lang nawala. Friday. So, yun. Kaya ikita ko naman dun sa mismong schedule. Yung general na schedule ng section kayo ay 1, 2, 3. Section 7 kayo. Section 7. Yes po, ma'am. Lahat kayo pala. Yung iba po, ma'am. Yung iba po kasi ay sa MDB po conflict. Yung iba po ay sa vibration po. Okay. Yung 1 to 3 lang ang concern. Pero yung 5, yung 3 to 8. Yung 3 to 8 po kasi ibang section po yun. Oo nga. Ay, ibig sabihin, kung, halimbawa, mag-join yung iba sa inyo sa 3 to 8, okay lang. Kung okay lang po, nasa 20 plus po yung students na Kasi doon lang daw pwede. Ay siya, sige, garni na lang. Initially, ganyan. Imimit nyo naman siya. Ay, kaso conflict nga kayo. Sige, sabihin ko na lang din kay Ma'am Anela yung depth share ng sabihin ko medyo international kasi ang daming yung conflict na schedule dun sa initial. Sige. Ay hindi pwede ang Friday. Kasi sagad na si Kuya hanggang alas 8 na siya, di ba pwedeng hanggang alas 10 kayo. Sige, titingnan natin. Sabihin ko na lang kay Ma'am Anela. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay, sige. Okay na po. No. So again please study our module. We will be continuing our discussion again by next week. Okay, so thank you. Pwede din na kayo mag-leave sa mga. Thank you po. Thank you po.